Humina na bilang low pressure area ang bagyong Julian. Base po sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, lumabas na rin po ang nasabing LPA sa Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan 480 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Wala na rin pong nakataas na wind signal sa anumang lugar sa bansa. Mula sa Igat hanggang sa Ilog, ang food trip at extreme adventure ni Drew sa Quirino Province ngayong weekend. Heto ang patikim sa biyahe ni Drew. Pwede po bang kahawak ng magulo ba sila o... Buti na lang, nandyan kayo. Kiwit ang tawag nila sa mga igat na naninirahan sa mga palayan. At ang totoo niyan, pesting araw ang turing sa kanila ng mga lokal. Ang mga kiwit kasi na ito, very OA sa pagbutas ng mga pilapil. Ang mga kiwit, madalas daw ulamin ng mga lokal. Absolutely, hindi mo maiisip na may isda dito. Kasama sa embutido na malasa siya. At meron siyang alat. At feeling ko kailangan mo ng sandamakmak na kanin at itlog. Parang pwede ito pang breakfast ha. Hindi pang pasalubong. Napag-alaman ko na ang mga bangka lumalayag pa rin sa kahabaan ng Governor's Rapids kahit pa OA ang agos ng tubig. Dumaan kami sa tinatawag niyang letter C. No? Doon sa dadaanan mong ganun, nakikita mo kasi yung side walls ng mismong mabundok. Yun feeling ko yung maganda dahil puti sila. Sa kanyang angas at tindig, akalain niyo bang 70 years old na siya? Siya ang binansagang Thunder Rider na si Sir Sam. Napaka-cool na nakaka-amaze po siya. At that age, kayang-kaya pa po niyang mag-motor. Ano pong binibigay sa'yo ng pagra-ride? The joy of going to places. Kasi para sa akin, if I have gone to a place, I have conquered the place. Ano sa inyo, Vijeros? How can we say no to Quirino? Narito po ang iba pang naghain ng kandidatura para sa pagkasenador ngayong pong umaga. Naghain ng COC si incumbent Congresswoman Camille Villar at incumbent Mayor Abby Binay. As of 11:30 a.m., dalawang party list organizations ang naghain ng Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination. Malapiesta pa rin po ang sitwasyon sa labas ng The Manila Hotel dahil pa rin po yan sa mga taga-suporta ng mga naghahain ng COC at CONCAN. At mula po sa Maynila, may ulat on the spot si Darlene Kay. Darlene? Connie, malapiesta pa nga rin yung sitwasyon doon sa Quirino Grandstand dahil maraming mga taga-suporta ng mga kandidato at partido ang nagsusumite na ng kanilang COC at CONA ngayong Biyernes ng umaga. Suot ang iba't ibang kulay, maagang pumunta rito sa Quirino Grandstand sa Maynila ang mga taga-suporta ng iba't ibang partido at kandidato na magsusumite ng kanilang Certificate of Candidacy o COC at Certificate of Nomination Acceptance o CONA. May mga banda rin dito na tuloy-tuloy na nagpapatugtog. Bukod sa mga banner o poster na may mukha at pangalan ng mga nais kumandidato, may mga dala rin silang lobo. May mga nagsasayaw din. Hanggang labas lang kasi ng Manila Hotel ang mga taga-suporta. Base sa COMELEC Resolution 11045 sa local position, ang maaari pang pumasok para maghain ng COC ay mga kandidato at 3 kasama. Sa national positions naman, kandidato at 4 na supporter. Ang mga buena mano ngayong araw ay mga nagsusumite ng COC para sa pagkasenador at mga nominado para sa iba't ibang party list. Connie, kahit marami na yung mga taga-suporta at tuloy-tuloy yung pagdating nila dito, payapa naman yung sitwasyon dahil patuloy na nagbabantay ang mahigit 200 pulis sa palibot ng Manila Hotel at meron ding mga MMDA dito na nagbabantay sa daloy ng trapiko. Connie? Maraming salamat, Darlene Kay. Hindi po magkamaya ang mga residente sa Padang Pariaman Regency sa Indonesia nang masaksihan nila ang pag-atake ng isang baboy ramo. Nakuna ng video kung paano sinuwag at kinagat ng nasabing hayop ang 50 anyos na lalaki. Ilang beses sinubukang lumaban ng lalaki. Sinubukan din po siyang tulungan ng ilang residente. Nakatakas ang hayop.
Agad na dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng malalang mga sugat sa binti at bali sa mga daliri. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang pag-atake sa kasagsagan ng isang malawakang pangangaso na inorganisa ng isang local pig hunting association. Nangako ang asosasyon na magpapatupad ng mga pag-iingat para maiwasang maulit ang insidente. Nakakabastos daw ang pagbisita ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Timor-Leste ayon kay Attorney Ferdinand Topacio. Sabi ni Topacio, tangka itong pag-impluwensya sa desisyon ng gobyerno ng Timor-Leste kung nasaan ang kanyang kliyente na si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Direktang pakikialam daw ito sa internal affairs ng Timor-Leste. Wala pang sagot dito si Remulla, pero nauna na niyang sinabi na pumunta siya sa Timor-Leste sa imbisasyon ng kanilang presidente. Tinalakay nila roon ang pagpapauwi kay Teves na itinuturong mastermind sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Mga mare at pare, warm welcome mula sa mga kapuso ang natanggap ni Catherine Bernardo sa pagbisita niya sa GMA Network. Para yan sa pagsisimula ng promotion ng pelikulang Hello, Love Again na pinagbibidahan nila ni Alden Richards. Sequel yan ng hit film na Hello, Love, Goodbye na collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures. Bukod sa Family Feud, asahan na makikita rin si Catherine sa iba pang kapuso shows bago ang big screen showing ng Hello, Love Again sa November 13. Bukas naman ang launch ng official poster sa Hello Again Tour sa isang mall sa Nuvali sa Santa Rosa, Laguna. Sa mga gusto pong magtanim at interesadong mag-alaga ng bamboo o kawayan, pwede po kayong matuto niyan sa Carolina Bamboo Garden Philippines sa Antipolo, Rizal. Ang tema ngayon, Learn and Earn from Bamboo Experts. Iba-iba po ang matututuhan dyan, tulad po ng tamang pagpapatubo at pag-aani ng mga kawayan. Para sa iba pang detalye, pwede po kayong tumawag o mag-email sa Carolina Bamboo Garden Philippines. Bagong-bagong balita po tayo, gumulong na ang pagdinig tungkol po sa deportation case ni Sheila Guo. Sa unang pagdinig sa Bureau of Immigration, kinumpara ang kanyang aktwal na itsura sa mga larawang nakalagay sa isang Filipino passport at 3 Chinese passport. Ayon kay Attorney Gilberto Repizo, miyembro ng Board of Special Inquiry, substantial evidence rule ang sinusunod at hindi beyond reasonable doubt ang regular na hukuma na lumilitis ng mga criminal case. Hinihingan muna ng pahayag ang kampo ni Sheila Guo bago magbaba ng desisyon ang Board of Special Inquiry. Pero kahit magbaba ng deportation order, ay kailangan pa rin pong isilbi ni Sheila Guo ang anumang parusa ng kanyang local cases sakaling mapatunayang may sala sa korte. Pare, ito, no, bilang mga nanay, mahalaga sa atin, syempre, yung bonding time kasama ang ating mga anak. Tama ka dyan, Mare, pero kung minsan, yung playtime, nagiging scary time. Tulad ng bonding ng mag-inang ito from Tondo, Manila. Nako, tila hindi na-expect ni Mommy Abby Rose ang magiging reaksyon ng kanyang anak na si Baby Timo sa kanilang playtime. Ang rar na dapat kasi friendly lang, tila napasobra ng gayahin ni Mommy. Ayon kay Mommy Abby Rose, mahilig sa dinosaur si Baby Timo, kaya ginagaya niya ang mga ito. For the lambing naman daw si Mommy at napatahan din sa pag-iyak si Baby. Ang video na po na yan ay kinaaliwan online at mayroon ng halos 3 million views. Aba kayo ay trending! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.